blasting cap, granada, na may itlog eh. Dami-daming general, wala man lang may isa, may itlog na mag-intervene dito, walang tumayo. So you start relating past and present. Walang tumayo. Sabi ni Enrile, ako may itlog, ako may balls. Marcos, are you willing to save your government by negotiations or gagamit ka ng brute force, gagamitin mo yung armed forces at saka yung PNP, which yun yung ginagawa nyo ngayon. Now, I would like to make kwento, no? Kasi ilan lang kami may experience noon from the government side noon, 1989. I was there because primarily I was then a part of the Ranger Regiment assigned to the National Intelligence Coordinating Agency. I was there. I was in fact invited na magsumama before mga sometime November, pero tinanggihan ko yung mga mista ko. Ang nag-imbita sa akin si late Bert Caldeo at yung naging Chief of Staff na si Glorioso Miranda. Pinuntahan ako sa bahay ko, inimbitahan ako, sabi ko, Bok, pass mo na ako. Hindi ako pwede. Kasi kakalabas ko lang, kinakarga ko yung baby. No? Nakakarga ko yung baby. Unang tanong ko, sino iuupo? Important sa akin yon. Sino iuupo? If you ask me, ito yung conversation sa amin, ha? All right. If you ask me to put my life on the line towards a cause na pare-pares naman tayo nagsisimpatize, and my men on the line, mamamatay yung tao ko kung sakasakali, I want to know at least sino ang iuupo. Ang sagot sa akin, compartmented. Gago, sabi ko, hindi pwedeng compartmented yan. Buhay ko itataya ko, buhay ng sundalo ko. So, gusto ko malaman, sino, at least kung may mamatay akong tropa, ma-explain ko sa asawa o sa anak kung bakit namatay yung asawa. No, yung lalaki, no, yung sundalo, ba't mamatay. Ma-explain ako na yung asawa mo, hero, kumilos para sa taong bayan because ang paniniwala yung cause nila. So, yun yung kwento. Hindi ako sumali. Pero kinonsensya ako, sige, mamatay na lang kami, Bok. Enjoy mo yung pamilya mo. Ginanon ako, alam mo na mga mistake, ako rin minsan eh. Sorry, Bok, pero yun naman talaga eh. Na ipapahama ka, kasi sa road. Kaya nga ako hindi ko kumakausap ng mga mista ko eh. Ayoko ipahamak yung mga mista ko. Kaya nga, nagmanifesto pa yung mga mista ko na inaano ko, yung halos i-disown ako ng klase, sinundan ng mga vlogger na pro-administration. Napakialam sa ano. I'm speaking out on my own accord, no? Paniniwala ko. Hindi ako kinakailangan damay na ibang tao para sabihin ko lang yung gusto kong sabihin. Nung nandun na, patay. Pagka di mo makuha ng day 1, day 2, tapos ka na, wala na. Kasi it was a plan na, ba't ganun yung plano? Okay, so, yun yung kwento at that time. And then, nung susundutin ko, nag-assemble ako ng tropa na do or die, yung sasama lang sa akin, patay kung patay. Susundutin namin yung Makati. Nandun yung mga police at that time. And then, to ease the pressure because they're closing in, meron akong tropa. Buhay pa yung ibang mga sundalo and they can attest to that. Andy Tuginay, kasama doon. Pait, alam ko, siya yung may hawak na susi ng armory ng baril na gagamitin namin, mga recovered firearms ng NPA. Throw away. And then, doktor, basta na-assemble isang section. Magbo-volume of fire kami, tapos nun, throw away magamit, and then mag-PRP kami. That's how we're gonna do it. Naka-layout na lahat ng plano. Ang problem, yung baril, no? Kinuha ni Colonel Matabalaw yung susi at hinawakan niya. And nung kinukuha ko na yung mga gamit, ay ibigay. So we had an argument. I was then first lieutenant, no?
Nung habang kami na-argumento, dumating si General Enrile, yung naging Chief of Staff, who was also the superintendent before ng PMA at the time. And then, nag-schooling yata sa AIM, si Sir, and then pumasyal siya sa Ranger Regiment para makibalita. Because they really want to prevent a bloody confrontation because it already happened in Aguinaldo. Nagbakbakan yung Ranger Marines laban sa mga sundalo sa Aguinaldo, which was a wrong move as we were analyzing it later because napilitan yung mga sundalo sa Aguinaldo to defend themselves. They are sympathetic to the cause, galit sila sa gobyerno, pero ayaw nila magsalita. Hinintay nila yung officers na sinasabi, chain of command na susundin, kaya nandun na sila. Pero deep inside, yung mga sundalo, sympathetic sa cause nila hunasan. So, nung binanatan ng Rangers, galing sa Green Hills at saka yung mga Marines, yung Aguinaldo, bakbakan. So, wala nang ideology dyan. Wala na dyan yung mga political belief, wala. Pagka nilagay mo ang sitwasyon sa survival mode, magpatayan yan mga sundalo. Both sides, magpatayan yan. So yun yung hindi na iwasan no, nagbakbakan. That's why 1989 became the bloodiest coup later on in our history. Now, nung ako, kinuha yung baril, ay bigay, dumating si John Enrile, ayan na. Nasa vlog ko yan eh. Review niya lang yung detalye, no? I'm just sharing it and then I will hook it up maya-maya sa current condition. Nung sinasabing ganyan, bakit may ngay ulo mo sa akin, sabi sa akin ni Enrile, General Enrile, Arturo, yung naging DOTC, and then, bakit may ngay kaiking, ba't init na ulo mo? Hindi, si Boy G. Pangilinan nagsabi niyo, AD-Cap niya, at the time, Captain Pangilinan. Ay ko, sir, putra kasi dami general, wala man lang may itlog eh. Dami-daming general, wala man lang may isa, may itlog na mag-intervene dito, walang tumayo. So you start relating past and present. Walang tumayo. Sabi ni Enrile, ako may itlog, ako may balls. Sabi ko kagad, anong balak nyo? Pasukin natin ang Makati. Sabi ko, sir, baka patayin ka doon. Hindi ako papatayin doon. Kasama ka eh. Kasama ka. Ako, sir, sama nyo. Baka patayin tayo parehas. Hindi ka papatayin doon. Kasi kasama ka, kilala ka doon. Oh. Okay, nag-iisip si sir eh. Tapos tumawag ka agad. Okay sir, sige, samahan ko kayo. At that time, I was assigned sa National Intelligence, no? Office of the President. Tawag ganyan siya, Mista, si General Abadia, Mista, meron ditong developments, papasok kami sa Makati, I will arrange a team, form a team of negotiators, blah, 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 blah. So, okay, approve, ingat ba, Mista, ganon. J3 si Abadia, naging Chief of Staff, una kay Enrile, mag-Mista yun. So, yun na. In-arrange na team yung nag-assign si General Urgelio. Magkakilala kami lahat. Galing ako sa CGPA eh. Galing ako sa sa office ng CGPA. AD-Camp ako. Then, magkakilala lahat. So, kinu-question pa ni General Urgelio. Yung mista ko na nakasama rin, si Paune, Dudong Paune, assigned sa G2PA. Ano ba yan si Iking? Kasi kinuwento sa akin ng mista ko eh. Natanong siya, ano ba yan si Iking? Atin ba yan? Gobyerno ba yan? O kalaban? Parang doble kare. Tapos sinabi niya yon, Bok. Sabi ko sa mista ko, Mista, ano tingin mo? Kaya nga ako Nike, Office of the President sabi ko eh. Tapos kayo nga ang tatanungin ko, saan ba kayo? Baka kayo yung doble kara. Baka kayo yung kampi sa kabila. Hindi, Bok. Gobyerno kami. Gobyerno kami. Okay, buti na yung malinaw, Bok, ha? Buti na yung malinaw. So, okay, si Dudong Paune, kasama si Captain Ang, si G, sa rin siya, sa G2,
Captain Pangilinan, na aide ni General Enrile, and then si Colonel Adan at that time, CMO battalion, no? At the time. Pasok kami sa Makati. Yan. Nandun sa vlog ko previously, yung playlist magulo kami noon. Tapos noon, pasok doon sa Makati, sinalubong kami ni Lieutenant Kapuyan, yung tumatakbo kay Senator, no? Number 15 yata yon sa Senate. Mista ko rin yun. Pinlag pa no? Both Allen Kapuyan, dating NCIP chairman, ang pinagkakatiwalaan ng mga katutubo na Pilipino, and he is there to fight for the mga flag, Allen Kapuyan, number 15 yata sa Senate slate. Sorry po hindi ko kabisado yung mga number. Pangalan lang ko eh. So, sana tayo? Yung pasok namin sa Makati, pasok kami ni Allen, kwentuhan, yakapang kami, puta na, magpatayan tayo, pare-parehas eh. Ano ba mangyari dito? Pati sundalo, nadadamay Then, tapos upo-upo na, kain muna, kasi ang daming pagkain sa intercon Upuan na, inassemble yung mga officers. Napansin ko doon sa officers, mga PMAyer sa umaga, mga reserve sa gabi. Kasi daw yung mga PMAyer nandun sa sector defending Makati sa gabi. And then sa umaga, available sila. Kaya yon nakikipag-negotiate. Except for Danny Lim and Abe Puruganan at the time. Galvez, Colonel Galvez, 71. Yung tatlo na yun na nandun. Kapuyan, paminsan-minsan nandun, minsan wala. Nandun siya sa sektor. So yan, kwentuhan. And then, to make it short, nag-usap, mga pinag-usapan, ang sa amin, ang parameters namin, negotiate anything under the sun except Cory Aquino. Palitan yung cabinet, bigyan ng pera, magkaroon ng revamp sa buong i-address yung grievances. Cory Aquino was willing to save her government. Post forward, Marcos, are you willing to save your government by negotiations or gagamit ka ng brute force, gagamitin mo yung armed forces at saka yung PNP, which yun yung ginagawa nyo ngayon. Ingat kayo it might become a bloody confrontation. Kung mahal mo ang bansa, BBM, kung mahal ninyo kayo, lahat, cabinet members, AFP, PNP, mag-ingat kayo sa kilos ninyo. So, yung anything under the sun, ang parameters, except Cory Aquino. Cory Aquino was willing to hear the gripes of the Filipino people. Bongbong Marcos, are you willing to hear and address the gripes, the grievances of the Filipino people? Ikaw pa nagpapasurrender kay Duterte sa ICC Ano ka ba? Lautaw na loob Sige, kayong gumagawa ng ninyo, ikababagsak ninyo, BBM. Kayo yung gumagawa. Dapat advisor mo pa ako Kasi advice ako sa'yo. Ang i-advise ko sa'yo, pakinggan mo yung taong bayan. Harapin mo yung taong bayan. Binoto ka niyan wala, nagtatago ka. Kung sino-sino pinaparap mo. Kung sino-sino yung pinapalinis mo ng kalat nyo. Pati si Torre. Kinurap nyo. Nananahimik yung tao na ginawa nyo. And I believe I am of authority to say something about it because I was there. 6 lang kami plus a General Luga na retired, yung division commander na Luga Army, tatay ni Alan Luga, at ni Erwin Luga, 81, 82. Magandang shoutout sa inyo, mga sir, kung nasaan kayo. So, nung nag-negotiate kami, usap-usapan na makita niyo yung detalye. Now, ang pinaka-importante dito, napag-agrihan yung mga bagay-bagay, tapos nun, kinabukasan, tapos na to. Hindi gagamitin yung surrender.
Sinabi ko, sir, maganda, return to barracks. Ganun na, Ranger. Walang na Ranger. Walang sumusurrender. So, return to barracks. Para hindi naman insulto. No? Walang sumusurrender na Ranger. Tandaan niyo yun. Okay. So, agreed. Tulog, nakahinga. Nagdala na ako ng baril nun eh. Bumalik ako. Mukhang back down tong negotiations. Sabi ko, kung magbaback down to, doon na ako, sir. May iwan na ako, sir. Dito na ako mamatay. Kasama ko yung tropa. Na? Nagpaalam ako kay General Enrile. I'm sorry, sir. Kung mag-back down tong negotiations na to, I will stay here and die with my Ranger Regiment. Be with my troops. Be with my soldiers. Iba dyan. Yung kalahati dyan, naturuan ko, sir, eh. Instructor ako, eh. So, US Ranger man ako, kaya nag-instructor ako. So, uwi ako sa bahay, paalam, bye-bye, insurance ko kahit 10,000 lang, ha? 10,000 lang insurance ko. Kaya ikaw na mag-claim sa GSIS. Tapos, 20,000 yata. Imagine yung buhay nun, ano, 20,000 lang halaga. Tapos nun, nilagay ko sa backpack ko, 1,000 round ng bala, bigat. Sandamakal na C4, TNT, mga blasting cap, granada, nilagay ko lahat. Bala kong ipamigay sa mga sundalo. Humingi ako kay Colonel Galvez at that time. Bigyan mo ako siya ng 14 tao. Hindi si Titong mamatay. Doon ako sa Pacific Plaza. I will defend it. Sabi yung ganun. Doon sa pinaka... At that time, ginagawa pa lang yon. Shell pa lang siya. Wala pa siyang finishing touches. Pero, naka-top off na siya. Tapos na. Nandun yung structure. So sabi ko, wala, paano makapag-elevator eh? Wala pang kuryente doon. So, isipin mo 43 stories yon, 43 floors. Kung nandun ka sa tuktok, ma-access ka doon by helicopter. Kung maglagay sila, kung kontrolado ko by sniper yung itaas, may hirapan sila. Defensible, yun ang pinili ko na lugar to defend. Kung sakasakali na it becomes a civil war, no?